Ang mag-ina ay sabay na muling isinilang at bumalik sa 10 taon na ang nakalipas. Ngunit sa pagkakataong ito, tinalikuran ng ina ang masipag at may kakayahang panganay na babae at piniling umasa sa tamad na bunsong anak para sa kanyang pagreretiro. Sa nakaraang buhay nang tumanda ang mga magulang, hiniling nila sa dalawang anak na alagaan sila. Dahil sakim ang bunsong kapatid, agad nitong pinili ang ama na may pensyon, kaya't wala nang ibang pagpipilian ng babae, kundi alagaan ang mahirap na ina. Dahil dito, lumipat ang ama sa isang villa kasama ang bunsong kapatid at asawa nito. Samantalang ang ina ay tumira sa inuupahang apartment kasama ang babae at ang kanyang asawang driver ng taxi. Ibinigay ng babae ang tanging master bedroom sa bahay at araw-araw siyang nagluluto ng masasarap na pagkain para sa kanyang ina. Ngunit kapalit nito ay walang tigil na paninisi ang natanggap niya. Palagi siyang sinisisi ng ina dahil mas hindi raw siya matagumpay at mas hindi mayaman kaysa sa kanyang kapatid. Matapos pahirapan ng ina sa loob ng 10 taon, muling umatake ang sakit sa puso ng babae dahil sa sobrang galit. Pagmulat niya ng mga mata, natuklasan niyang bumalik siya sa araw. 10 taon na ang nakalipas kung kailan pinag-usapan ng kanyang mga magulang kung sino ang mag-aalaga sa kanila sa pagtanda. Sa pagkakataong ito, ang ina ang nagmadaling pumili na makitira sa bunsong kapatid. Agad na napagtanto ng babae na ang kanyang ina ay muling isinilang din. Ngunit may isang napakahalagang bagay na nakalimutan ng ina. Sa nakaraang buhay, ang bunsong kapatid ang tumangging piliin siya. At gaya ng inaasahan, nang marinig ng bunsong kapatid na nais umasa sa kanya ng ina para sa pagreretiro, agad nitong sinubukang ipasa ang responsibilidad sa babae. Nang makita niyang walang anumang reaksyon ng babae, wala siyang nagawa kundi sabihing ang kanilang ama ay nagtrabaho ng buong buhay at dapat itong sumama sa kanya upang mag-enjoy sa villa. Nanatiling malamig ang babae. Sa nakaraang buhay, ganoon din ang sinabi ng kapatid na hayaan ang ama na mag-enjoy sa buhay. Ngunit sa katotohanan, dinala lamang nila ang ama roon upang gawing libreng yaya. Palaging naglalakbay ang kapatid at asawa nito at iniwan ang 3 nilang anak sa ama. Sa huli, namatay ang ama dahil sa sobrang pagod bago pa man umabot ng 60 taong gulang. Sa buhay na ito, nagpasya ang babae na protektahan ng maayos ang kanyang ama. Di naglaon, hinikayat ng kapatid ang ina na ibenta ang bahay ng pamilya at gamitin ang perang makukuha upang mag-enjoy sa villa kasama niya. Nang marinig ito, hayagang tumutol ang babae. Sa nakaraang buhay, ibinenta ng ina ang bahay upang pasayahin ang bunsong kapatid at ibinigay ang lahat ng pera sa asawa ng kapatid para sa investment nang hindi nalalamang isa pala itong manloloko. Ang villa ay inuupahan lamang niya. Pinayuhan ng babae ang kanyang mga magulang na pag-isipan munang mabuti ang pagbebenta ng bahay. Ngunit inakala ng ina na nais lamang ang kinin ng babae ang bahay para sa sarili. Kaya iginiit nitong dapat maibenta ang bahay sa mismong araw na iyon. Hiniling ng babae na pumirma sila sa isang nakasulat na kasunduan na nagsasaad na anumang problemang haharapin ng ina sa hinaharap ay wala nang kinalaman sa kanya. Sabik ang bunsong kapatid na makuha ang pera mula sa pagbebenta ng bahay. Kaya pumayag itong pumirma sa kasunduan. Kinabukasan, lumipat ang ina sa malaking villa kasama ang bunsong kapatid. Samantalang ang ama ay lumipat sa isang inuupahang apartment kasama ang babae. Sa buhay na ito, hindi pinabayaan ng babae ang kanyang asawa at anak. Sa halip, umupa siya ng isang silid para sa kanyang ama na katabi mismo ng kanilang bahay. Tunay na naging masaya ang ama. Samantala, ang ina ay agad na ipinadala sa basement ng kapatid pagkababa pa lamang nito ng sasakyan. Gayunpaman, kahit ang basement sa bahay ng kapatid ay mas malaki pa rin kaysa sa silid sa bahay ng babae. Gumawa ng video call ang ina sa ama upang magyabang. Ngunit laking gulat niya nang makita niyang ang ama ay nakatira sa isang maluwag at komportableng silid. Sa sobrang galit, nagmadali ang ina patungo sa inuupahang apartment. Ngunit aksidente siyang nahulog sa isang imburnal sa daan. Nagkamali ng akala ang mga kapitbahay at inisip nilang tumanggi ang babae na suportahan ang kanyang ina. Kalmadong inilabas ng babae ang pirmadong kasunduan at doon lamang